Ayan, nandito na tayo sa bahay mga langga. Bo, motabok ko sa tindahan ni Swissa. So, nandito na tayo sa bahay. Kakarating lang namin si Madam Tut, si Sis Bing nandoon sa tindahan ni Bunso. Kaya nang sinasabi ko, ang tindahan ni Bunso is nandito lang sa harap ng bahay ni Madam Tut. So, puntahan natin. Kasi magkain kami ng bat choy. O, diba? Nandito lang, oh. Yan ang bahay ni Madam Tut. So, dito lang siya sa harap. Hala! Hala! Bliss food. Say hi, guys. Hi guys. Umayos ka, bibi. Hi, guys. Say hi. Guys. Welcome to our vlog. Welcome to Wuwa's vlog. Bi, hala dyan. Welcome to Wuwa's vlog. Was vlog. Nag-school na ka? Opo. Ha? Opo daw. Kita kasi ang uniform, naka-uniform. Pasarado na si Bunso mga langga pero dumating kami. Siyempre, ayan na si Bunso mga langga, oh. Ang tindahan ni Bunso. Ayan ang kanyang batchoy. Oh, nag-order sila ng batchoy. Tapos meron siyang palabok, meron siyang pastel, meron siyang barbecue, ano pa? Mingaw karon. Huh? The next day. Hello mga kakiti. Another day, another vlog. Ang buntis. Ah! Nakatago. Naligo na siya? Wala. Ay, ginoo ko. Kasi, nagtawag si Madam Tut sa alis daw kami. Punta daw kami ng SM. Tapos akala ko naligo na siya. Wala pa pala. Tingnan ko kung bukas ang tindahan ni Bunso. Kasi doon na lang ako magmerienda. Bukas na ang tindahan ni Bunso. Doon ko dalhin si Sian magmerienda. Punta daw siya ng SM kasi daw may bilan niya ng sapatos ang mga bata. So, pero tapos na siya kumain. Tapos na siya kumain? Wala? Tapos na? Anong ginagawa niya? Ay, naghiga? Kaya ko magpunta siya ng SM. Ano yung klaro si Sarah? So hindi siya na talaga ano? Huh? Magbihis sila ako ng ano eh. Magbihis sila ako ng pambahay eh. Kasi wala man pala. Ang buntis, magkain na naman ang buntis mga langga. Magbihis sila ako ng pambahay kasi wala man daw siya nagunok. Baka hindi pa ngayon. Marami na? Dumami? Hala, ano kaya yun? Hindi kaya to buyag-buyag? Ano kasi mga langga kahapon pumunta kami ng farm, di ba? Tapos bigla siyang nangangati. Parang may mga pantal-pantal na nagtubo sa kanya. Akala namin tilas. Ano yan sa Tagalog ang tilas, Jing? Yung parang uod yan siya mga langga ba na kati-kati masyado pag once na madikit sa balat mo. So akala namin, pero nung kinagabihan na, pagdating na namin dito sa bahay, mas lalo siyang dumami. So makati daw. Nasilan kasi masyado yung ano ni Madam Tutso, balat niya, Grabe para mulang magipa kalitan sa kalayo ang ano mo, Hindi man malamig. O hindi man mainit bakla, nabuing ka man, Sobrang tamis, Jing. Sobrang tamis ba? Magmerienda ang buntis.
Magbihis sala ako ng pambahay, uy. A few moments later. So ayan na nga mga laga, hindi pala kami matuloy magpunta ng SM kasi nga darating yung bigas na yung dadali namin doon sa Jensan. So nandito na sila. Ayan na, nagdala sila ng balot ni o itlog. Kasi itlog maalat. Balot o itlog? Fresh egg, fresh egg. Oo, unahon to rin nagluto to na sa taas. Punasan lang na siya ko anjing. Punasan lang na siya ka ng trapo na kuan. So yun na nga mga laga, kaming na yung bigas na gi-order ni Madam Toots para sa na lindol doon sa Jensan or something sa Sarangani ata. Depende lang nito bukas kung saan yung area na pwede naming matulungan. Siguro priority yung area na hindi pa talaga nakatanggap ng tulong mga laga. Kasi usually, yung mga tulong kasi dito lang sa mga city area. So yung sa mga bukid-bukid, sa mga province talaga, hindi ata sila naabutan ng tulong. So depende lang nito bukas. Maaga nag-uwi ang habi ni Madam Toots kasi nga sila ang sa bigas. Nagkuha doon sa Duhali. So abangan ko kasi nga papunta na daw dito para mahakot na ma-insaksyonan ko. So abangan natin. Mas mabuti na yung tayo ang tumulong mga laga. No? Ito kasi mga laga. Si Madam Toots kasi every time na may mga ganyan, may mga lindol, may mga baha, bilang parang bilang pasasalamat niya na hindi siya naapektuhan, thank you Lord, na ganyan-ganyan. So nag-share siya ng tulong kasi pasalamat siya, walang nangyari sa sa bahay niya, in spite sa malakas na lindol, parang ganun ba, bilang pasasalamat. So ayan, abangan natin. A little longer than a few minutes later. So ayan na nga mga langga, dumating na ang ating bigas na hinihintay. So galing ako sa ni Bunso, galing ako sa tindahan ni Bunso. So ayan na, hinatid na ang ating bigas for tomorrow. So alam niyo mga langga, meron ba yung mga vlogger na maghatid sana ng tulong doon sa Glan. Kaso yung sasakyan nila mga langga baka nahulog sa bangin. Ay. Hi. Uli ka dara sa inyo ha. Ang pinsan ko mga langga. Uli ka dito sa inyo ha. Uli sa hapit sagod. So ayan na nga mga langga, magdiskarga na sila sa mga bigas. Ano na yan siya mga langga, yung naka-repack na siya na tigpa 5 kilos para bukas dire-diretso na pagbigay doon sa Glan. Ayan na nga mga langga, mag-umpisa na sila na mag-hakot. I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour
ayan na nga mga langga, tapos na nila na baba yung mga bigas. So, ready na yan siya for tomorrow. Tingnan natin kung saan nila nilagay. Ano lang pala ang na-deliver mga langga, parang mga nasa ano lang ata. Ayan. Ito dito. Ayan siya mga langga. Ito 5 kilos. Ayan siya mga langga. Ayan. Ayan o. Tapos dito pa. Ayan. So ready na ito siya bukas for going to Jensen. Dalawang klase jasmine rice. Ito pala mga langga. Jasmine rice. Dalawang klase pala jasmine rice. At saka yung isang klase pa. Siguro update ko kayo bukas mga langga. Kung ano yung saan kami na particular na lugar or barangay magbigay. 2,000 years later. Ayan mga langga, nandito tayo sa farm kasi nga bumalik kami dito kasi nga kagabi diba dito kami galing, tapos at around mga 5:30 ata ng hapon si Madam Toots pinutulan niya yung malunggay doon, puno ng malunggay. Tapos parang simula noon mga dinner time ata namin, parang nangangati na si Madam Toots, kaya naligo siya. Akala namin yung parang uod ba, tilas sa Bisaya, akala namin parang tilas. So naligo siya hanggang sa pagkatapos siya maligo mga langga, umuwi kami ng bahay. Still ang kati-kati is nasa ano pa rin niya, pero dumadami mga langga, dumadami. Kaya bumalik kami dito ngayon para kinausap niya yung puno doon sa malunggay. Naghingi siya ng sorry kasi nga syempre it's already 5:30 mga langga at that time. Parang hindi lang tayo ang tao dito sa mundo, 'di ba? Meron din yan silang kumbaga 5:30 na yung sa mga lola namin dati, pag once na 5 na meron na tayong mga kasama, which is hindi yung mga nilalang na hindi natin makikita. So ayan na nga. A few moments later. So ayan na nga mga langga, Diyos ko, ang dami nang nasa isip ni Madam Toots. Baka daw nakagat siya nung ano yung tawag yung na insekto ay na maka ano daw, yung parang ang resulta ba parang mahirapan ka huminga. Kasi daw kagabi nahirapan daw siya huminga. Tapos kanina na naman daw nahirapan na naman daw siya huminga. Tapos ngayon magpa-laboratory ako sa kanyang ihi. Ihatod dato ni sa Malta. Punta ako ng Malta Hospital kasi pa-laboratory ko yung ihi niya kasi daw parang masakit ang balakang niya. Ang dami niya mga iniinda mga langga, Ginoo ko Lord. So, ayan. Nagatid muna ako, punta muna ako ng ospital mga langga ko. Ang dami kong mga dapat sikasuhin. Sama na. So, see ya later mga langga ko ha. Alis muna ako. Good morning, good morning. So, mag-ready tayo sa ating breakfast kay padulong tao. Jensen mga langga. Papunta tayo ng Jensen. Ayan, nag-ano na si Jim pala ng ng itlog maalat mga langga. Itlog maalat kasama ng itlog makalat. Maalat. Tapos ayan, may talong. Oh, di ba? Talong, di man sila mo kaon siguro aning hotdog. Kasi may mga bisita kami mga langga. Galing Caraga region. So sila ang kasama namin mamigay ng mga bigas from Caraga region sa habi ni doon sa opisina sa habi ni Madam Toots. So meron din silang kanilang bigas na ipamimigay, meron din kami ipamimigay galing kay Madam Toots at saka galing sa opisina. So kahit gaano kalayo mga langga, basta masarap kasi sa feeling pag makatulong ka
ganito na kasi ang gawain namin mga langga simula pa noon. Pag may mga kalamidad na mga mangyayari kagaya nung sa ano kami nung grabing bagyo na nagaganap doon sa Siargao. Pumunta din kami doon sa Siargao mga langga. Diyos ko, buwis buhay yung pagpunta namin sa Siargao mga langga. Kasi grabe talaga ang damage kung naalala nyo. Anong year gani yun, Jing? Yung sa Siargao? Kalimutan ko kung anong taon yung sa Siargao. Buwis buhay malang mga langga. As in, dala-dala namin mga langga is 2 wing van na mga relief goods. Halo na yun, may kasamang moskitero, may kasamang mga kumot, bigas, dilata, at saka tubig. Grabe ang ano naman namin that time mga nagkakasangga namin is yung mga negosyante dito na Chinese dito sa Davao na friend ni ate. So, nabigay din kami doon. Buwis buhay yung mga langga. Matatawag ko na buwis buhay yung pagpunta namin doon. Kasi nga, sa kasagsagan ng bagyo, parang malakas pa ang ngayong araw, siguro mga 2 days na ganap yung bagyo. Pagka 3 days, pumunta talaga kami agad doon sa Siargao. Tapos yung sinasakyan namin mga langga na Roro, grabe as in, pumapasok na talaga ang tubig kasi grabe talaga ang alon, ganyan talaga mga grabe ang iyak ko that time. Pero syempre sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala sa amin para ito sa kabutihan ng mga nabiktima ng bagyo. So sa awa ng Diyos mga langga, nakarating man kami ng safe doon sa Siargao talaga. So pagdating namin doon sa Siargao mga langga, walang tubig, walang ilaw, as in yung gamit namin generator, nagdala kami ng generator, tapos hindi makaya. Naghiram kami doon ng generator doon sa mga kakilala doon sa barangay nila. Ano din yun? Ilang days, 1 week ba ato dito, Gino? Grabe talaga ang namin doon sa Siargao. Tapos nung dito din sa may Matanaw, din yun, Lindol. So nag-ano din kami doon, pero mas okay yung sa Matanaw mga langga kasi lang siya, malapit lang siya. Ang pinaka-risk namin na ginawa mga langga yung sa Siargao talaga, as in grabe talaga, basa gud yung mga damit namin pagdating namin doon sa Siargao mga langga kasi nga ang alon. Tapos as in ganun na talaga yung sinasakyan namin, as in ganun na ko talaga, kaya ninervyos ako, pero go lang, laban lang kasi para sa mga kababayan natin. Para sa mga kababayan natin. Ang sarap kasi sa feeling mga langga. Yun go nga. Atake ang buntis kasi nakaon ang buntis. Ang sarap kasi sa feeling mga langga yung makatulong ka sa kapwa mo. Especially yung mga inmates. Yung time na yun mga langga, hindi kami dumaan. Nung pag-ano namin mga langga. Tag-5 lang, tag-5. Yung pagtulong namin mga langga, hindi kami dumaan sa hindi kami dumaan sa LGU nila mga langga doon sa Siargao kasi nga nakapila. So lahat pala ng gustong tumulong, lahat ng may dalang relief good is kailangan talaga dumaan sa LGU. Ang ginawa namin kasi ang haba ng pila mga langga. So ang ginawa namin, sinabi namin na yun, yung parang sariling tulong ba, hindi yun siya sa mga sariling tulong namin. So ginawa namin, hindi na kami dumaan sa LGU nila. Napuntahan namin yung mga sulok-sulok talaga mga langga, yung lugar na mga kailangan pasukin ba. So yun ang napuntahan namin. Kawawa sila masyado mga langga. Alam mo, pagdating namin doon mga langga, nakaharang pa yung mga punong kahoy, malalaking mga punong kahoy na natumba. Yung mga kasamahan pa namin ang sa punong kahoy para lang makadaan kami. Grabe talaga yun, yung sa Siargao. Yung talaga hindi ko makalimutan mga langga. Pero I love Siargao, Charis. Maganda talaga masyado sa Siargao. Lalo na ito si Buntis. Dati, hindi pa ito nag-asawa na pala kayo ni Ryan, no? Hindi pa siya nabuntis. I love Siargao talaga, yan ang motto ni Jing. I love Siargao. Kasi alam niyo mga langga, dati itong si Buntis, si Jing,
isang Durabox yung ano niya, yung mga swimsuit niya dati. Grabe yan siya. Kasi may makita kami na mag-live ng mga swimsuit. Masabi yan si Gina. At tila po, tingnan mo, ang ganda. Ang daming swimsuit ni Jing. Isang box yung ano ni Jing dati. Iwan ko, saan mo na nalagay bakla? Bigyan ako si Kim. Kay Kim? Nagkasya pala kay Kim. Kalaki man ni Kim. Ano naman? Saan na lang nilagay? Grabe talaga yung ano ba? Gasa mo tayo, ano? Gasa? Gasa na lang po. Kahit ako mga langga, I love siargao. Gusto ko ang siargao. Akin na yung ibang talong. Ano, ako. Magpunta tayo ng talong mga langga. Kasi, magkakaano naman. May bisita tayo, may bisita. Ngayon lang kami nakahatid ng tulong mga langga. Kasi nga, galing sila Madam Tut sa Putuan, di ba? Kailan lang sila nakauwi. Kaya ngayon kami makahatid. Meron na kaming contact doon sa Jensen mga langga. Asya ang baso tayo. Tinatanong na namin kung saang lugar ang hindi pa nabigyan ng tulong. Kasi mga laga, usually, sa totoo lang, usually mga laga, yung unang-una maabutan ng tulong is yung nasa city or di kaya yung nasa, ano lang ba, along the highway lang. Pero yung mga liblib na mga lugar, mga laga, kawawa sila kasi hindi sila maabutan ng tulong. Pero hindi man hindi man all the time. Basta usually, ganyan ang mangyayari mga laga. Kaya kami kung tumutulong kami, sinisigurado talaga namin na doon kami nagbibigay sa mga lugar which is hindi pa nabigyan na abutan ng tulong. Ang pinaka-memorable ko talaga yung sa Siargao talaga habang mo walang tulong. Nagbinay trapal siya. Bakit, ano, Ching? Grabe dito sa Siargao, wala kitay ko ato no, wala yung tubig. May prasol daw, Ching. Kaya mag-inom sir? Kung nagkain ako ng tinapay kahapon, Jing, di ba? Ang grabe pagkagabi akong tiyan, Jing. Kaya nag-ano ako ng prasol din. Kagabi. Wala pa natin ito para maano mo yung Jing. You're so very early. Umuta, oy! So, ayan na nga. Tapos na tayo ng balat nito. So, si Buntis, nag-umpisa na para sa torta. Pero meron ng mga bisita na dumating mga langga. So, ayan, the table is ready na. Kulang na lang ang ano. So, ayan na. Meron tayong dilis, itlog maalat, hotdog. Dito naman sa kabila. Kulang na lang dito yung tortang talong. Dito naman sa kabila, meron dito nukos na ano, ha? So, mag-ready na lang din muna ako mga langga. See you later. I just had to let you know you're